of heaven is like a treasure in the hidden field. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating treasure marker analysis at meron tayong natanggap dito. Legit marker din ito, ito'y Japanese treasure signs. At bago tayo mag-analyze, ako'y mag-shoutout muna sa ating mga katiyats. Alright, shoutout muna tayo. Shoutout kay D-Rolds, Luz B. Minda, Daniega, Danilo, kay Tating Nalimansalay, Jonathan Visaya, Jero Mendoza, shoutout din kay Glenn Mario, kay Jeric Manlumahay, Boy Tilaw, Anthony Ray Labadan, shoutout din kay Peps Gilmar, kay Rinan Hernante Tapol, Jonathan Thomas, Chris Awili, kay Danny Flores, Marion Bong, Rebelito Katamura, shoutout diyan sa inyo, Edwin Haluren, Willie Kagula, and lastly shout out kay Lito Taburada, Francisco Balungoy, Edgar Cuervo, at Robin Bintula. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Well, meron tayong mga markers dito for treasures. Atin muna tingnan ang mga pictures at atin to balikan mamaya. Okay, so mayroong sari-sari ito, mayroong mga kanji. Ito, mayroong mga modified markers. Yung iba pa. Ito, at saka ito. Okay, so unahin natin to. Itong nabiyak yata ito na bato na hugis puso. Okay, sa tingin ko ito'y nagaganito to eh. Ang itsura nito, nagaganyan, no? Kasi makikita dito sa banda na sa bandang taas nagaganyan. So pwedeng puso talaga ito na hugis. Atin lang i-reconstruct. Okay, ganito yan. Puso, ayan o, pusong puso talaga siya. Maganda siya na pagkagawa kasi dito sa palagay ko dito ay merong triangle marker sa gitna, triangle sign, at merong siyang 1, 2, 3, 4, 5 yata ito na na meron yata dito na ganyan din. Parang sinag. Ayan, so itong puso mismo nagsasabi na meron diyan. Ngayon ang problema diyan, saan ba yan hahanapin? Okay, dinoblihan siya sa gitna ng triangle. So ang triangle, treasure sign pa rin na nagsasabi na hindi malayo. Nandyan lang yan, isa sa tatlong malalaking bato dyan sa paligid. Kaya unang gawin, hanapin mo na ang counter sign sa unahan, sa harapan ito. Kung mayroon bang bato dyan na malapit sa 7 hanggang 15 meters na layo. Example, mayroong bato rito, tingnan nyo kung anong marka. At kung mayroong mga marka na nagpahiwatig ng treasure under, so dito kayo sa counter sign maghanap. Pero kung walang bato na makikita, ay ito ang anuhin natin, itong number of sun ray. Ayan, sabihin natin 5 yan. So tama, 5 papunta tayo sa harapan pa rin. So 5 meters sa harapan, kahit walang bato, kahit walang counter sign sa harapan, ay mag-test dig sa 5 meters. Kapag may makita sa test dig na mga gamit ng tao, halimbawa bote, plato, banga, yan, patuloy pag-ukay hanggang 7 meters. Dapat may limit lang sa pag-ukay. Dapat alam natin na saan lang tayo mag-stop. Kasi kung wala tayong stop, patuloy na yan hanggang sa malalim, hanggang sa
maubos na ang pera nyo sa kahuhukay. Okay, meron palang merong maliit na V dito. Kaya V is 5 pa rin yan. Kaya merong sunray dito na 5. So pwedeng 5 meters nga in front. Ang distance. Yan ang distance ng test dig. Okay, punta tayo sa ibang picture. Ito. Iba-iba yata ang may-ari nito. Yung isa, iba yun. Ito ay napaka-legit nito. Nasa libro to eh. Ito ang binaliktad na puso pala ito eh. Binaliktad. Ayan o, akala ko teardrop ito noon. At meron siyang check. Ang check na yan, kung napansin nyo, ay nakaturo yan sa likod. Kahit na ang puso ay baliktad, ibig sabihin hindi dito sa under sa kanya, ibig sabihin yan dito sa likod ng bato. At itong check, ganun din. Siya ay paganyan. So ibig sabihin nasa likod nga. At dito kayo dumaan. Ayan. So unang test dig, ang likod mismo. Dumistansya lang kayo ng 2 to 3 meters lang. Ayan. Ang hukay, huwag masyadong lumapit sa bato. Gugulong yan eh. Okay, so 2 to 3 meters distance sa likod. Kung saan nakaturo itong heart. Okay, test dig is hanggang 3 meters lang. Kapag walang magandang sign sa lupa, walang man-made object, tigil. And then, punta tayo sa number 2, ito. Ito ang sundan natin. So, pwedeng dito lang siya mismo. Kasi meron ding marka rito. Kung ano mang marka ito, pwedeng diyan yan nagturo. So, ganun din, 2 to 3 meters dito. So, ganyan lang, paoblong na hukay. Maganda yan. Ito yung may mga nakakuha na ng hard sign dito sa amin. At mababaw lang talaga siya. So, hard sign ay pwedeng mga quick deposit. Mga dinalian lang yan. Kasi mababaw nga lang, 2 meters, 3 meters, meron na. So, ito lang yung ating number 1, ang likod. Number 1 ito, ang kanang side dito. Ito ang ating number 2 na test dig. Okay, legit na marker yan. Kung meron kayong dowsing rod, pwede nyo i-dowsing ang palibot ng bato. Kung saan mag-ikis, doon kayo maghukay. Kasi nga pala, dowsing rod by November, magpa-raffle ako ng dowsing rod sa November. Meron na namang 5 na manalo nito. Okay, upgrade nyo lang ang mga dowsing na galing sa akin kasi maganda yan na paggagawa. Telescopic antenna ang ginawa. Upgrade nyo na lang, lagyan nyo ng bala na ginto. Huwag nyo nang lagyan ng kahit na ano-anong mga tinatawag na decoy. Ginto lang talaga ang kasama niyan. Bumalik tayo sa basic na paggamit ng dowsing. Yung mga nakikita nyo naglagay ng mga anti-decoy, minerals yan eh. Yung nilagay. So, ibig sabihin, ang hanapin ng dowsing ay minerals. Baliktad. Ang dapat ibabala sa dowsing, kasi ang hinahanap natin ginto. Ginto talaga. Noon pa man, ginto ang binabala sa dowsing. Hindi kung ano-ano mang klaseng bato. Kaya nalilito na kayo, mga vlog lang kasi yan. Walang maano sa isip sa vlog, kaya halo ng kahit anong bato. Kaya ganyan ang nangyari, ang dami-daming anti-decoys. So, balik tayo sa basic ng dowsing, o kahit ng inyong pendulum, ginto lang talaga ang ibala nyo. Kaya yan ang turo sa akin ng mga matatanda noon. Ginto lang talaga ang ibala. Saan ba kayo maniniwala? Sa mga matatanda o sa nag-eksperimento lamang? Kahit sa Amerika, ang mga dowsing ay ginto ang binabala.
Hindi yung mga bato na kung ano-anong dinurog. Okay, so ganyan lang. Back to the basics. Huwag masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Okay, so pangatlong marker na pagkaganda. Talagang minarka na itong letrang G. G for gold. At ito is sign of tunnel item. At meron yatang ito, dalawa. Kasama yata ito o hindi. So gold in the tunnel, ito kasi yung ano niya distansya niya. Sabi ay 10. Gold in the tunnel at 10. Ano bang 10 yan? Pwede kasing 10 yards, 10 meters, o 10 feet. Ayan, so tatlong pagpipilian na unit ng measurement. So ang gawin dyan, kunin din natin ang feet. So 10 feet is 3 meters mahigit. So una nating test dig. Ang direksyon kasi nito ang magulo. Kaya dalawahan ang direksyon nito Pwedeng nasa harap dito o pwedeng dito sa direksyon itong plus or due. So dito ang una na portion. So unahin natin ang 10 feet which is 3 meters. And then ang 10 meters at 10 yards, kunting diferensya lang yan. So dalawang test dig sa kanan. Dito na direksyon, dalawang test dig yan. Sundan lang tong plus sign. So 3 and 10 meters. Ngayon kung wala dyan, ito yung unang test dig. Ay lipat tayo sa harapan. Dito tayo. So ganun din na distance ang gamitin. 3 meters and 10 meters. 3 and 10 meters. Sa harap ito. Napaka nito, legit talaga yan. Kung hindi pa yan nakuha, nandyan lang yan. So, ano kayo diyan? Collaboration, hanap kayo ng ibang treasure hunter at tulong-tulong kayong maghanap. Okay, para yung mga gagamitan nyo, malaman nyo kung saan magtuturo lahat. Yun ang hukayin, hindi yung isa-isa lang. Dito naman sa formation ng bato na ito ay tingnan natin ang pagka-arrange niya, di ba? Dito mayroong triangle. Maganda yan. Dito mayroong mga bilog. Pwedeng man-made yan. Ngayon, itong kanyang likod, parang kasing ulo ng hayop ito. Nagaganyan siya, parang isda. Ito yung kanyang likod. Naka-align siya papunta diyan. So ito na portion, ito yung number 1 dyan para sa akin na hukain. Yan yung number 1 digging spot ito. So yan, kasi naka-align dyan yung likod. So number 1, meron ba tayong number 2? Of course, meron. Ito yung number 2 niya. Napansin nyo yung kanyang harapan, parang may mata dyan, dito maliit at manipis. So ito ang sundan natin, ang malaki. So dito yan na portion, karamihang distansya niyan ay 5 meters talaga. Okay, so test dig sa 5 meters at kapag walang sign sa 5 meters deep, abig that sa 5 meters test dig, 2 meters deep. Pag walang makitang man-made na bagay, adjust kayo sa 7 at 3 meters. So paatras, 3 meters dito. And then forward pa is 7. So ano siya, 3, 5, and 7. Test dig. Maganda kasi ito kasi mata at nakaharap talaga siya doon. Okay, so ito lang yung sa grupo ng bato. Basta itong dito, ito yung number 1 yan na test dig. Kasi bakit gamitin na natin ang logic, bakit napakaraming bato diyan at may triangle pa. So pwedeng dyan lang yan.
At pwedeng dalawa rin ang item. Pwedeng dito ang pangalawa at isa ang dito. Okay, so number 2. Test dig itong area dito. Ito naman, ito'y kanji sign ng big treasure or takara. Pero hindi natin tiyak, baka bitak lang ito sa bato, pero ang itsura niya ay kanji talaga. Big treasure, kung ito'y kasama doon ito sa likod. Big treasure at north, sa norte, sa itaas. Pero kung hindi ito kasama, ang treasure ay dito hanapin sa harapan ng bato. So kunin dyan ay common distances 3, 5, 7, kasi wala tayong makikita diyan na sign of numbers. Okay, patuloy tayo. Ito legit ito ganyan. So ito, alam nyo naman na ang Hapon mahilig ng baliktad. Ito, kung tingnan natin to ay papunta to sa sa kanan. Gaganyan yan So ito yan papunta. Pero baliktad kasi ang Hapon. Itong kanyang nakanganga na portion, nakaganyan. Yan yung direksyon. So ang item ay nasa kaliwa ng bato. So punta tayo sa kaliwa. Hindi ito under kasi maliit ang bato. Gugulong yan kung under ang hukay. Kaya may distansya ito. So testing nyo na lang sa common distances natin na 3, 5, 7. Papuntang dito yan sa kaliwa. Okay. So patuloy tayo. Lahat na pala na na natin So itong dalawa, napakaganda ito na marker. Tsaka ito. At yan lang ang aking analysis sa inyong treasure marker na pinadala nyo. At sa iba dyan, nakatiits natin na gustong magpa-analyze partially, ay padala nyo lang ang inyong video, picture at sketch para maintindihan ko ang site. Okay, walang bayad ito, libre lang. At hanggang sa muli, ako'y magpaalam. God bless us all at sana surtihin ang lahat sa taon na ito.